Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. She has developed resistance to her medications, and her leukemia is now at late accelerated pace, maybe entering what we call a blast. So the only way to go now is a stem cell transplant. It's the most expensive treatment available, but it can be her only hope. Paliwanag ng doktor kay Zach. Maraming ipiniliwanag sa kanya ang doktor bago siya lumabas ng klinika nito, pero isa lang ang pinakamalinaw sa kanya. Hanggang may katiting na pag-asa, gagawin niya ang lahat para sagipin si Vivian. Nakipag-usap ka raw sa doktor? Tanong sa kanya ni Vivian. Nang muli siyang pumasok sa silid nito, gusto niya sanang ilihim muna iyon. Pero nagtiwala itong siya ang haharap sa mga doktor sa kondisyong wala siyang ililihim na kahit ano rito. Yeah, tugon niya. Sinilip nito ang mukha niya. And? Nirekomenda ng doktor ang stem cell treatment. Hindi niya yun kailangan ipaliwanag. Alam niyang matalino si Vivian at marahil ay nabasa na ito lahat ng pwedeng basahin tungkol sa karamdaman nito kasama na ang binanggit niyang treatment. Napapikit ito pagkatapos ay muli itong tumingin sa kanya. Baka may pwede tayong subukang ibang paraan. Alternative medicines. Marami akong nabasa. Umupo siya sa tabi nito sa kama. Hindi sa ngayon, Vivian. Sabi ng doktor, kailangan nating gawin ang treatment sa lalong madaling panahon. Kritikal ang oras. Ayokong sayangin yun sa paghahanap o pagsubok ng alternative na walang clinical guarantees. But the cost of stem cell? At nahuhulaan na nga niya na iyon ang pangunahing alalahanin nito kung kaya't hindi na niya ito pinatapos. Don't worry about it. Ang kailangan mo lang isipin ay kung paano magpagaling. Let me take care of the rest. Pero, no buts. You promise to trust me this time around. Nagpilit itong umiti bago muling humilig sa kanya. Hinaplos niya ng marahan ang buhok nito habang nag-iisip. Tama ang ipinag-aalala ni Vivian. Mataas ang halagang kailangan para sa stem cell treatment. Mahigit kalahating milyon kada treatment. Bukod pa sa panahong ilalagi sa ospital at mga iba pang pangangailangan nito. Nang hapon din iyon ay nag-schedule siya ng meeting sa kanyang accountant. How much cash do I have? Agad niyang tanong dito. Naglabas ng ilang mga papeles ito at muling sinipat ang mga yon. Sir, your current net worth is about 100 million. Hindi yun ang tinatanong ko. Ang tanong ko ay kung magkano ang available kong disposable cash. Naipaliwanag ko na po sa inyo na magdesisyon kayo mag-invest sa bagong line na maaapektuhan ng pagiging liquid nyo. Nauubusan na siya ng pasensya sa kakapaligoy-ligoy nito. Magkano ang available cash na pwede kong gastusin? Give me exact numbers now. 600,575 pesos and 32 centavos. Napasandal siya sa inuupuan. Tama ito. Ipinaliwanag nito sa kanya ang magiging epekto ng kanyang cash investment. Alam niyang mauubos ang cash assets niya kapag ginawa niya iyon, pero hindi niya inaasahang magiging ganoon iyon kababa. Halos sapat lang sa unang round ng stem cell treatment. If I sell, hindi na siya pinatapos ng accountant. At this point, sir, wala kang pwedeng ibentang kahit ano. Dahil ipinasok nating collateral sa bangko ang lahat ng properties mo para sa pagpapatayo ng bagong warehouse sa Pasig. Matagal siyang natahimik. Dalawa lang ang nalalabi niyang pagpipilian. Ang shares niya sa Shelley's at ang nalalabi niyang property. Hindi niya kayang ibenta ang share sa Shelley's nang hindi nalalaman ng kanyang ama at ikamamatay muna niya bago siya magsabi rito ng pangangailangan niya. Dahil doon ay wala na siyang ibang paraan. Mahina ang boses niya nang muling magsalita. How about heaven? Yes, of course. Pero ang instruction mo sa amin ay huwag galawin yon. Hinaplos niya ang kanyang batok. Totoo ang sinabi nito. Kahit noong nagsisimula pa lamang siya ng negosyo at nangangailangan ng malaking pondo, ay hindi niya naisipang galawin iyon. Pero hindi ito ang panahon para maging sentimental siya sa isang piraso ng lapain kung yun ang kailangan para maisalba ang buhay ni Vivian. Kung isasanla ko ang garden, magkano sa palagay mo? Sir? Nagdududang tanong nito. Sigurado ako na pa-evaluate mo ng property na yon. Tell me. Sinabi nito ang presyo. Sapat na siguro yun sa ngayon. Get the paperworks ready. Utos niya sa accountant. Pero sir, look, wala akong panahon magpaliwanag sa mga desisyon ko. Do it now. Do it fast. Yes sir. Panandalian lang ito, sabi niya sa sarili. Kapag lumuwag na ulit ang cash flow niya, ay agad niya ring matutubos ang property. Maswerte pa sila kung tutuusin. Dahil eksaktong kamatch ni Vivian ng isang kapatid nito kung kaya't meron na silang stem cell donor. That was half the battle. Iyon kasi ang pinakamahirap na bahagi ng stem cell transplant. Pagkatapos maisiguro ang availability of extraction mula sa donor, sinimulan na ang chemotherapy sessions ni Vivian
na siyang kailangang preparasyon para sa stem cell transplant. Kapag napapanood sa mga pelikula ang epekto ng chemotherapy, parang isang romantikong sitwasyon iyon sa pamamagitan ng nag-aalaga at ng pasyente. Hindi iyon ang kaso sa totoong buhay. Naroon ang hindi matapos-tapos na pagsusuka hanggang pakiramdam niya ay lalabas na ang lahat na pati kaluluwa nito. Naroon ang pagdaing nito sa gabi. Nagsisimula iyon sa impit na iyak at kapag hindi na nito kaya ay ang malakas na hinaing. He felt like his heart was being ripped apart every time. Pero kinakailangan niyang maging malakas kung kaya't nanatili siyang nagpapakatatag lalo na sa harapan nito. Nangako siya nga alagaan si Vivian kung kaya't kailangan niya maging matatag. Kahit gaano kabigat sa dibdib, nasabayan si Vivian sa lahat ng pinagdaraanan. Ngunit minsan, kakatapos lang ng isang malalang atake nito ng pagsusuka, nakaupo siya sa tabi ng kama nito at humilig ito sa kanya hanggang makatulog. Hinahaplos niya ang buhok nito ng ilang hibla noon ang sumama sa kanyang mga daliri. Matagal niyang tinitigan ang buhok nito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Noon ay tila umapaw na sa dibdib niya ang pinipigilan niyang emosyon. Sinigurado niyang natutulog ito bago siya nagtungo sa banyo. Hindi na niya napansing nakaupo siya sa basang sahig. Sumubsob siya sa kanyang tuhod upang takpan ang bibig para hindi siya marinig nito. It was the only time he allowed himself to break down. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong kondisyon. Pagkatapos ay pinilit niya ang sariling tumayo at saka lamang niya nakita ang sarili. Mukha siyang tumanda ng 5 taon sa hitsura niya. Alam niyang hindi siya maaaring makitang ganoon ni Vivian. Agad siyang naligo at nagbihis. Nang muli siyang lumabas ay nakaupo sa kama si Vivian. Hindi pa rin normal ang mga mata nito, pero mas mabuti na ang kulay kesa kanina. May gunting at shaver sa loob ng drawer, Zach. Sabi nito sa kanya. Napadta siya sa kinatatayuan. Zach, ulit ni Vivian sa pangalan niya. Nagsisimula ng malagas ang buhok ko. It won't be a pretty sight kung maya't maya tayo maglilinis ng mga nalaglag na buhok. Gusto ko nilang i-shave ang natitira kong buhok. Sabi nito, nag-alinlangan pa rin siya. Please, Zach, ako na lang sana mag-isa ang gagawa, pero nanghihina ako kaya kailangan ko ang tulong mo. Huminga siya ng malalim bago sundin ang pakiusap nito. Bawat nakakalbong bahagi ng buhok nito ay tila bagong kutsilong itinarak sa puso niya, pero pinili niyang pagaanin para rito ang sitwasyon. You're beautiful. Aniya rito matapos halikan nito sa noo. Salamat, Zach. Madamdaming sabi nito. Ngumisi siya para pagaanin ang mood nila. Kasi magaling akong barbero. Tulad ng intensyon niya ay napangiti niya si Vivian. Baka dapat magbukas ka na rin ng shop dyan sa labas. I am sure maraming female patient na magpapagupit sa'yo. Hindi pwede. Exclusive barber ako. I only work for the pretty patient in room 402. Aniya, umalog ng bahagya ang balikat nito. Player. Anito, natawa rin siya. Matagal na rin ang huli siya nitong tawagin itong ganon. Kailangan ko lang sabihin sa'yo, I am a completely changed man. You are. Tango ni Vivian. Sa napakaraming paraan ay totoo iyon. Akala niya na magtayo siya at magtagumpay sa pagiging negosyante ay nagbago na siya bilang tao. Pero hindi. Not really. His motivations then were the same motivations that gave him his devil-maker attitude. Ang sitwasyong pinagdadaanan niya kasama si Vivian at ang pamilya nito, kung paanong ginagawa nila ang lahat ng ito na ang tanging motibasyon ng pagmamahal, iyon ang totoo nagbabago sa kanya. Nang bumuti-buti na ang kondisyon ni Vivian, ay pinayagan na ito ng doktor na ipagpatuloy ang treatment bilang outpatient. Baka mahirap sa inyong tumira sa kondo mo, Zach. Sabi sa kanya ni Walden ang pinag-iisipan nila kung saan tutuloy. Yeah, kailangan din namin ng extra room para sa mga magulang niya kapag andito sila. Meron akong bahay sa Green Hills. Alok ni Walden. Don't bother, kuya. I got this covered. Mabilis na pagtanggi niya sa alok nito. Hindi na nagsalita si Walden pagkatapos nun. Siguro ay alam nitong ikakainit lang ng ulo niya kung ipipilit nito. You weren't very nice today. Mahinang sabi ni Vivian sa kanya na mapag-isa na sila. Anong ibig mong sabihin? Gusto lang ni Walden na makatulong. Hindi natin kailangan ng tulong sa ngayon. Tugon niya. Malaki ang naitulong sa akin ni Walden dati. Yun na nga, nagawa na niya to. It's my turn already. Mas matalas ang boses niya kaysa intensyon niya. Kung aaminin niya ang totoo, hindi pa nawawala ng kumpleto ang pagsiselos niya kay Walden dahil ito ang naging karamay dati ni Vivian. At isang bahagi niya ang nagnanais na malagpasan pa lahat ng ginawa nito. Gusto na niyang putulin ang dependence na na-develop ni Vivian dito. Bahagyang napangiwi si Vivian pero nanatiling panatag ang boses nito.
Isang bagay na natutunan ko sa pakikipaglaban sa sakit na to ay parating kailangan natin ang tulong ng ibang tao, Zach. Dahil parating kakapusin kung tayo lang. Alam mo ba nung tanungin ko siya kung bakit niya ako tinutulungan dati? Tinutulungan niya raw ako dahil alam niyang mahal mo ko. Natigilan si Zach. Hindi kita pangungunahan, Zach. I meant it. Nang mangako ko sa'yo na magtitiwala ako sa'yo. Hindi ko huhusgahan ang magiging desisyon mo dahil hindi ko naman pinagdaanan kung anong pinagdaanan mo. Pero kung ano man ang dahilan ng paglayo ng loob niyo sa isa't isa nung mga bata pa kayo, kapatid mo pa rin si Walden. Nahihiya na rin ako dahil masyado na siyang maraming nagawa niya sa akin. Pero ang pagtulong niya sa akin, sa atin, ay paraan niya ito ng pag-reach out sa'yo. It would be nice if you will reach out to your brothers as well. Kailangang aminin ni Zach na tamang desisyon ang pagtanggap ng tulong ni Walden. Hindi lang dahil nakita niya ang katotohanan ng sinabi ni Vivian sa reaksyon ni Walden, kung hindi dahil sa praktikalidad ng pagtira nila sa bahay nito. Masyadong maliit ang kondo niya at sa bahay na yon ay maaaring magtagal sa kanila ang mga magulang ni Vivian dahil sa ekstrang mga silid na naroon. Halos hindi rin umuuwi ang ina ni Vivian para bantayan ang anak at malimit na naroon din ang daddy nito. Mabuti naman yon dahil kahit mas madalas na sa bahay siya nagtatrabaho, ay kinakailangan pa rin niyang pumunta sa opisina ng ilang beses sa isang linggo. Maayos ang arrangements nila, payapa ang lahat, at higit sa lahat, mukhang positibo ang response ni Vivian sa treatment nito. Ilang linggong maayos ang lahat. Vivian was getting better. Bumabalik na ang kulay sa pisngi nito. Dinalhan pa ito nila Lay ng makukulay na scarf para sa buhok ng kaibigan, matapos na hindi magtagumpay sa pagsubok na pagsuotin si Vivian ng wig. Pati siya sa wakas ay bahagya ng nakakahinga ng maluwag. Nang sumunod nilang check-up, ay pumayag na ang doktor na makalabas ng bahay si Vivian ng paunti-unti, basta hindi lamang daw sa mataong lugar. Naisipan ni Zach na dalhin ito sa Heaven, pero hindi niya inaasahan na mayaabutan silang bisita doon. Una ay napakunot ang noon ni Zach nang matanaw ang isang middle-aged na lalaking nakatayo sa may poolside. Sa paglapit nila ay naging mas pamilyar ang hitsura nito. Dad? Humarap sa kanya ang kanyang ama. Tila nagulat din ang matanda sa presensya niya. Anong ginagawa mo rito? Zach must have sounded hostile. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Vivian sa kanyang kamay. Tila nagpapaalala. I was just passing by. Naisipan kong dumaan. Sagot ng matanda. Napatingin ito sa kasama niya. You must be Vivian. Ako po si Vivian. Pagpapakilala ni Vivian sa ama ni Zach. Hindi ko po sigurado kung natatandaan niyo ako. Nagtatrabaho po ako sa Shelley's, dati. Pero kababalik ko lang po. Kilala kita, Iha. Kumusta nang lagay mo? Hindi niya alam kung anong intensyon ng ama niya sa tila pagmamabuti ng pakikiharap nito kay Vivian. Tiyak naman siyang ang tanging gagawin nito ay mag-iisip ng paraan para matahinan naman siya at ang mga pinili niya sa buhay. This is a private property. Sino nagpapasok sa iyo dito? Zach. Halos panabay na sambit ni Vivian at ng daddy niya. Ang daddy niya na may pakiusap at si Vivian ang may pagkagulat marahil sa pagtrato ni Zach sa matanda. Hindi niya pinansin pareho. I should leave. Kapag dakay sabi ng daddy. Kauna-unahang pagkakataon na nagpakita ito ng tila pagsuko sa kanya. Maybe I'll see you both some other time. Madilim pa rin ang tingin niya rito nang sundan ito ng tingin paalis. Nagpupuyos ang kalooban ni Zach dahil sa pagpunta ng ama sa itinuturing niyang sagradong alaala ng ina. His dad was never there for his mom. Kaya huling nadiskubre ang karamdaman nito. Ang daddy niya ang may kasalanan kung bakit pumanaw na nag-iisa at malungkot ang kanyang ina. Kung kaya't wala itong karapatang dumihan ng presensya nito ang lugar na yon. Naramdaman ni Zach ang pagbitiw sa kanya ni Vivian nang makaalis ang ama ni Zach. Sasabihin mo sa akin na hindi ko dapat ginawa yon. Una ni Zach, umiling si Vivian. I just wish you were a little kinder to him. Hindi mo kilala ang daddy ko. Sabi niya. Hindi pa ba sapat na daddy mo lang siya? Muli siyang nawala ng agarang sagot. Matagal nang walang ibig sabihin yon. Pero ang dami pa rin sa desisyon mo ang ginawa mo dahil sa kanya. Sabi ni Vivian. I don't know what you mean. Vivian smiled kindly. Na-disappoint ka sa kanya kung kaya mo tinalikuran ang kagustuhan mong sumunod sa yapak niya. Hindi mo matanggap ang failure niya bilang asawa at bilang ama kung kaya hindi mo siya kayang harapin pagkatapos. Pati pagpili mo sa akin dati. Hindi mo ba naisip na konektado pa rin iyon sa kanya? Hindi yun totoo. Tanggi ni Zach. Natawa pa ito ng bahagya. The company sent dating an ordinary employee of his father's company. Ang kasamahin mo ang isang babae na sigurado kung hindi niya aapurbahan sa mismong bumungan ng kumpanya niya.
May mas malaki pa bang rebellion kesa doon? I dated you because I like you. I stayed with you because I love you. Hindi ko pinagdududahan yun. Sinasabi ko lang na kasama yon sa mga bagay na nagustuhan at minahal mo tungkol sa akin. Tulad din ng kasama ang kaibahan mo, ang pagiging rebeldeng mayaman mo sa atraksyon mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa mga bagay na yon dahil dinala ka nun sa tabi ko. And because of that, you want me to make amends with my father? You want me to forgive him? Ganun ba? Hindi yun ganun kadali. Tiningnan siya ni Vivian ng diretso at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang namumuong luha sa gilid ng mga mata nito. Sinaktan din kita, Zach. Naglihim din ako sa iyo. At dahil doon ay dinala mo ang galit sa akin sa loob ng ilang taon. Pero bakit ang bilis mo akong pinatawad? Dahil ba may sakit ako at pwede akong mawala sa iyo anumang oras? Kung hindi dahil doon, would you have also kept me away? Nanatili siyang nakatitig kay Vivian. Hindi niya alam ang mga sagot doon dahil kahit kailan ay hindi niya sinubukang itanong iyon sa sarili niya. Kung totoong nauunawaan mo na ginawa ko ang ginawa ko noon sa iyo dahil yun ang iniisip kong tama, kailangan mo ring maunawaan na pwedeng ganun din ng ibang tao. Kapag tapos ng isang bagay, mas madali nang manghusga sa mga maling ginawa natin. Ngunit habang naroon ka, umaakto ka lang base sa iniisip mong tama sa pagkakataong iyon. Mas simple sana kung black and white lang ang lahat ng bagay. Pero dahil tao tayo, we can only work on various shades of gray. Tinitigan niya ang mukha nito at wala siyang nakitang kahit anumang paghuhusga roon. Tanging pag-unawa ang nasa parangkang mga mata nito. Dahan-dahan itong ngumiti sa kanya. I love you, Zach. I love you when you were just a bum with no direction. I love you now when you turned out to be a kind and caring man. And whatever decision you make, whatever kind of person you turn out to be, I will always love you. Walang magbabago doon. But I just wish that the man I love would be fair. Bakit ba ang pakiramdam ko ay mas nag-aalala ka pa sa akin kaysa sa sarili mo? You should only worry about yourself. Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin. Ania, I love you, Zach. That's why I will always worry about you. Especially when you are still hurting like this. Worry about you the way you will always worry about me. Ilang araw matapos ang usapan nilang iyon ni Vivian, ay natagpuan ni Zach ang sarili niya sa tapat ng gusali ng Chalice. Tumingin siya paitaas sa ilang palapag ng gusali. Naalala niya noong bata pa siya ay inuupahan lang ng kanyang ama ang isang palapag doon para sa maliit na operasyon noon. Someday, Zach, this entire building will be ours. Natatandaan niyang pangako iyon ng kanyang ama habang nakatayo sila sa kinatatayuan nila ngayon. Habang hawak nito ang maliit niyang kamay. Naaalala niyang tumingala siya sa kanyang ama habang nasa likuran nito ang mataas na gusali. At buong puso siyang naniniwalang kaya nitong gawin kahit ano. Ngayon ay napalitan na ang pangalan ng building ng pangalan ng kanyang ina. Shelly. Nakatayo siya roon na parang ngayon lang nakikita ng buo ang gusali. Nabago na ang harapan nito, higit na maganda at higit na nakakapamangha kesa sa dating lagay nito. It was as if his father built the entire thing with his bare hands. Pumasok siya sa loob. Nag-iba na ang ahensya ng mga gwardyang nagbabantay kesa ng isang taong nagtrabaho siya rito pero nagmagandang gabi lang sa kanyang bantay at hinayaan siyang lumagpas. Tuwing pumupunta siya rito, gaano man kadalang iyon ay hindi siya kailaman pinigil ng mga gwardya o hininga ng identification. Para bang sinasabi sa kanya na kahit kailan niya gustuhin ay bukas ang pintuang iyon para sa kanya. Dumiretso siya sa pinakamataas na palapag kung saan naroon ang opisina ng daddy niya. Naabutan niya ang kanyang ama na subsob pa rin sa trabaho kahit gabing-gabi na. Noon niya lang napansin kung gaano na pala ito katanda. Lumapit siya rito at tumingala ito nang maramdaman ang presensya niya. You're here. Anito. Late na. Sabi ni Zach. Sanay ako magtrabaho ng mas late pa rito. I know. Sabi niya. Umiwas ang ama sa tingin sa kanya at ibinalik ang atensyon sa mga papeles sa harapan nito. May kailangan ka ba? What could I still possibly need from you, Dad? Mahinang tanong niya. Hindi niya sigurado kung narinig siya nito pero huminto ito sa ginagawa. Ibinaba ang mga papeles at tumingin sa kanya. Si Zach muli ang nagsalita. Why do you still work so hard? Hindi pa ba sapat ang mga sinakripisyo mo para sa kumpanyang ito? Tumayo ang daddy niya at nagtungo sa may bintana upang tumanaw sa labas. I see. You still see it that way. Sinisisi mo pa rin ako sa pagkamatay ng mami mo. Maybe I just wish that you were by her side when she needed you. When we needed you. Hindi mo alam kung gaano karaming panahon ang ginugol ko sa pagsisisi sa mga desisyon ko sa buhay. Pero nalalaman mo lang ang bagay na yon kapag lumipas ng panahon at nililingon mo na lang ang pangyayari. Kapag nandun ka pa sa sitwasyong yon,
Ginagawa mo lamang sa palagay mo ang nararapat mong gawin. Yung kaya mong gawin sa sitwasyong kaharap mo. Inakala kong wala akong pagpipilian kung hindi magtrabaho na magtrabaho para itaguyod ng kumpanyang ito at para siguraduhin ang kinabukasan ninyong magkapatid. Sandali na lang, parati kong sinasabi, pagkatapos ng isang transaksyon na to, pagkatapos ng mahalagang meeting na to, pagkatapos ng isang proyekto, babawi ako. Pagkatapos sa idarating ang isa pang transaksyon, ang isa pang mahalagang meeting, ang isa pang proyekto, hanggang naubos na pala ang pagkakataon ko para bumawi. Hindi ko kayang tanggapin na mawala siya, kung kaya't hindi ako naniniwalang pwede yung mangyari, kaya hindi ako nakaramdam ng pangangailangan magmadali. Kakatwing hindi nalalayo ang sinabi nito sa mga sinabi sa kanya ni Vivian, at dahil doon ay unti-unti niyang nararamdaman ang pagbukas ng kanyang kalooban sa kanyang ama, na para bang sa wakas ay kaya na niyang unawain na sa pagkawala ng kanyang ina ay hindi lamang siyang nasaktan. Kaya ka ba nagpunta sa garden ni Mami para gawin yun? Your mother loved flowers. Kapag umuwi ako sa kanya na may uwing bulaklak, ay nagliliwanag ang buong mukha niya. Siguradong sigurado kung pangarap niya ang garden na yon. Sinikap kong ibigay sa kanya. Akala ko ay sapat na tuparin ko ang pangarap niya para maging masaya siya. Minsan nagpupunta ako roon para maghanap ng clue kung kailan nagsimulang mali ang lahat sa relasyong sinimulan namin. Nang abutan mo ko doon, I was foolish enough to think that maybe ipinadala ka ng mami mo para sabihin sa akin na pinapatawad na niya ako. And I began thinking, totoo bang nawala ka na rin sa akin kasama ng pagkawala ng mami mo? Gusto ko ring baguhin yon pero hindi ko alam kung paano. Yun nga bang nangyari? Hindi siya dati naniniwala sa pagkakataon o mga mistikal na bagay. Pero hindi nga siya naniniwala dati sa pagpapatawad. Maybe she was leading us the way to understanding, to forgiveness. Simula niya bago niya naisip na hindi lang ang mami niya ang tinutukoy niya, kung hindi si Vivian din. Nakita niya ang pagbalong ng luha sa mga mata ng kanyang ama. Siguro, sabi ng daddy niya habang nakatitig sa kanyang muka. And that girl, I understand she is very sick. Are you planning on holding on to her? Yes, Dad. Sabi niya. Tumango ito. You should stay by her side. Sabi nito. Nang sandaling iyon ay na-realize niya ang isang bagay. Na kung titingnan ng sitwasyon, mukhang siya ang tumutulong kay Vivian para gumaling. Pero ang totoo ay si Vivian ang tumutulong sa kanya. Hindi madaling gawin yon dahil hindi pera o gamot ang kailangan. It was her light, her laughter, her understanding of him, her love. If only he can hold on to her forever.